Magandang araw, Sir Dave. Ako si Benny, tatay ng isang maliit na pamilya. Simple lang ang pamumuhay namin ng asawa kong si Juliet at dalawang anak namin, si Anton, 10 taong gulang, at si Mariel, 6. Tahimik ang bahay dito sa probinsya. Umagay may huni ng ibon, hapon na may sariwa ang hangin mula sa bukirin. Wala kaming luho, basta't sapat ang kinikita ko sa pagkakarpintero at si Juliet naman ay nag-aalaga ng maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Minsan kapag may libreng oras, naglalaro kami ng mga bata sa sala. Si Anton, mahilig sa mga larong panlalaki, baril-barilan at robot. Habang si Mariel, laging nakabuntot sa nanay niya. Palaging humihingi ng bagong laruan. Pero dahil tipid kami, hindi madalas makabili ng bago. Kaya noong araw na dumating ang isang package sa tapat ng bahay, parang biyaya yun. Isang kahon, nakabalot sa lumang papel, walang malinaw na pangalan ng nagpadala. Tanging apelyido lang namin ang nakasulat gamit ang itim na tinta. Para sa pamilya de la Cruz. Nakakapanibago kasi bihira naman kaming makatanggap ng sulat, lalo na't wala kaming inaasahang bisita o kamag-anak. Kinuha ko ang kahon at dinala sa loob. Si Mariel ang unang nakahalata. "Papa, regalo ba yan?" Tanong niya habang kumikislap ang mga mata. Nagkatinginan kami ni Juliet, pero dahil walang masamang iniisip, binuksan ko na rin. Sa loob ay may lumang stop toy, isang malaking oso na kulay abo. May pulang ribbon ito sa leeg, pero halatang luma at may bahagyang kupas na tela. Amoy lumang kahon, parang galing sa taguan na matagal nang nakasarado. Natuwa agad si Mariel. Niyakap niya ito ng mahigpit at halos ayaw na bitawan. "Papa, akin na to ha. Ang ganda." Sa una, pinabayaan lang namin. Isang laruan lang naman yon. Pero habang tinitignan ko ang stop toy, may kakaiba akong napansin. Ang mga mata nito, itim na bilog na salamin, pero tila nakatitig pabalik. Hindi siya kagaya ng ibang laruan na parang walang buhay. Ito, para bang nakamasid sa loob. Napailing na lang ako. Siguro guni-guni lang. Lumipas ang mga araw. Napansin namin na hindi na halos iniiwan ni Mariel ang stop toy. Bit-bit niya ito kahit kumakain, kahit natutulog, kahit maliligo. Nakaupo lang sa gilid ng banyo at parang nakabantay. May pagkakataong kinakausap pa niya ito. "Huwag kang aalis ha, dito ka lang sa tabi ko." Narinig ko minsan. Natural lang naman sa bata ang makipaglaro nang parang may kausap, kaya hindi ko nagaanong pinansin. Pero nagsimula akong kabahan nang isang gabi nagising ako dahil sa mahinang bulungan. Akala ko si Juliet ang nagsasalita, pero paglingon ko, mahimbing siyang natutulog. Sumilip ako sa kwarto ng mga bata at doon ko nakita si Mariel. Nakaupo sa kama habang kayakap ang stop toy. "Sige, gagawin ko basta wag mo kaming iiwan." Mahinang bulong niya, para siyang may kausap. Ang kinilabutan ako ay ang mata ng stop toy. Tila kumikislap kahit madilim ang kwarto. Kinabukasan, sinabi ko kay Juliet ang nakita ko. "Baka naman nag-i-imagine ka lang, Benny. Bata si Mariel, normal yan." Sagot niya, pilit kong pinaniniwalaan. Pero hindi doon natapos. Mula nang dumating ang stop toy, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa bahay. Bigla na lang
May nababasag na baso sa kusina kahit walang tao. May mga yapak na maririnig sa sala tuwing 10 oras ng gabi. Si Anton minsan nagising ng umiiyak. Sabi niya raw, may mainit na hiningang dumampi sa tenga niya habang natutulog. At ang pinakang kakaiba, lagi kaming nagkakaroon ng bangungot. Ako mismo, paulit-ulit na nanaginip ng isang madilim na silid kung saan may mga anino na nakapalibot sa amin. Sa gitna ng mga anino, may isang batang boses na nagsasabing, "Hindi niyo na ako maitataboy." Unti-unting naging miserable ang buhay namin. Si Juliet madalas nang may matinding sakit sa ulo. Si Anton ayaw nang matulog sa sariling kwarto. Si Mariel naman parang nag-iba. Tahimik na bata siya dati, pero ngayon palaging nakatitig sa stop toy. Minsan tatawa mag-isa, minsan iiyak na parang may sinasabi sa kanyang sikreto. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang sumpa na dala ng laruan. Dumating ang gabing yon na hindi ko malilimutan. Malakas ang ulan, kumukulog at parang sinasabayan ng kakaibang lamig na hindi pangkaraniwan. Habang natutulog kami, biglang napabalikwa si Juliet. "Benny, gising. Naririnig mo ba yun?" Sa una, ingay lang ng kulog ang narinig ko. Pero nang tumahimik, sumingit ang isang halakhak. Pino, mahina pero malinaw na galing sa loob ng bahay. Agad akong napatayo. Dumiretso ako sa kwarto ng mga bata. Pagbukas ko ng pinto, muntik akong mawalan ng lakas. Si Mariel nakatayo sa gitna ng kwarto, nakayakap sa stop toy. Pero hindi siya ang kinilabutan ako, kundi ang itsura ng oso. Ang ribo na pula sa liig ay parang dumidikit sa balat ni Mariel, na para bang sinasakal siya. Pero ngumingiti si Mariel, tila walang nararamdaman. Ang mga mata ng stop toy ay kumikislap, parang may ilaw mula sa loob. "Papa, ayaw niyang umalis. Sabi niya, dito na siya titira." Bulong ni Mariel na parang wala sa sarili. Lumapit si Anton, nanginginig. "Tay, nakita ko, gumagalaw yung teddy bear. Gumapang siya kagabi." Nang lalapitan ko si Mariel para agawin ng stop toy, bigla itong gumalaw. Oo, mismong mga braso ng laruan ay kumapit ng mahigpit sa anak ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero ramdam ko ang lakas. Ang dating malambot na koton ay parang may laman na laman. Halos ayaw bitawan si Mariel. Nagsisigaw si Juliet sa likod ko. Dali-dali kong hinila ang stop toy, pero bawat paghila ko, umiiyak si Mariel na parang nasasaktan. "Papa, wag niyo siyang saktan." At doon ko narinig isang malalim na garalgal na boses. Hindi galing kay Mariel, kundi galing sa mismong laruan. "Hindi niyo ako mapapalayas. Ako ang bagong miyembro ng pamilya niyo." Sa takot, kinuha ko ang kutsilyo sa kusina at buong lakas kong sinaksak ang stop toy. Tumalsik ang bulak, pero kasabay nun ay malakas na sigaw na parang boses ng bata na naghahalo sa iyak at galit. Napatakip ng tenga si Juliet at Anton, habang si Mariel ay nawalan ng malay. Pagbagsak ng laruan, kumalat ang amoy ng bulok na laman, amoy ng bangkay na nagtagal sa loob ng lupa. At sa mismong sahig ng kwarto, parang may mga bakas ng
maliliit na kamay na dumadampi sa alikabok bago unti-unti naglalaho. Matapos ang gabing yun, dinala namin si Mariel sa ospital. Ilang araw siyang hindi nagkamalay. Nang magising siya, parang wala siyang maalala maliban sa isang bagay, yung stop toy. Simula noon, hindi na muling bumalik ang stop toy. Pero naiwan sa amin ng takot. Hindi na kami natutulog ng walang ilaw. Sa ngayon, okay naman na ang pamilya ko. At palagi na kami nagdadasal bago matulog. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Evelyn at mahilig akong bumili ng mga second-hand furniture para makatipid. Madalas akong mamili sa mga lumang ukay-ukay at auction sa probinsya. Isang araw, may nakita akong kakaibang rocking chair gawa sa kahoy na kulay itim. May ukit ng mga bulaklak at kakaibang simbolo sa gilid. Kahit may kalumaan, matibay pa ito at sobrang mura. Ma'am, siguradong magugustuhan nyo yan. Antigo pa. Sabi ng nagbebenta. Tinignan ko, nagustuhan ko at agad kong binili. Pag uwi ko, inilagay ko ang rocking chair sa sala. Simple lang ang pakiramdam ko noon. Parang isang magandang peraso ng antigong gamit. Pero simula nang dumating ito sa bahay, unti-unti kong napansin ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing madaling araw, pagising ko para uminom ng tubig, maririnig ko ang mahinang tunog ng kahoy na umaalog. Sa una, naisip kong guni-guni lang, pero nang minsang sumilip ako, nakita kong gumagalaw ang rocking chair, umaalog ng marahan kahit walang nakaupo. Natakot ako pero pinilit kong iwasan. Hangin lang, bulong ko sa sarili. Hanggang isang gabi, habang nanonood ako ng TV, bigla akong nakatulog sa sopa. Nagising ako nang may narinig akong mahina, parang pagbulong ng dasal mula sa sala. Nang idilat ko ang mata ko, nandun ang rocking chair at may anino ng matandang babae na nakaupo. Nakalugay ang buhok, nakadamit ng puti at dahan-dahang umaalog na parang may hinihintay. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil natatakpan ng buhok, pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Lumakas ang tibok ng dibdib ko. Gusto kong tumayo pero tila naninigas ang katawan ko. Kinabukasan, dinala ko ang rocking chair sa labas para itapon. Pero hindi ko kaya. Parang ang bigat niya, halos hindi ko maigalaw. Tinulungan ako ng kapitbahay, pero habang binubuhat namin, biglang bumukas ang pinto ng bahay ng malakas at may malamig na hangin na dumampi. Sa loob, may boses kaming narinig. Wala kayong karapatang paalisin ako. Natakot ang kapitbahay ko at iniwan ako. Ako, nanginginig na lang. Iniwan ko muli ang rocking chair sa sala. Kinagabihan, mas malala ang nangyari. Habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng matinding pag-alog. Pagbukas ko ng ilaw, ang rocking chair ay umaalog ng sobrang bilis. Halos masira at sa bawat pag-uga, unti-unting lumilitaw ang anyo ng matandang babae. Ngayon, kita ko na ang mukha niya, puno ng galit at mga matang pulang-pula. Bakit ka umupo sa upuan ko? Bulong niya bago biglang huminto ang lahat. Kinabukasan, wala na akong sinayang na oras. Tinawag ko ang nagbenta ng rocking chair at ibinalik ko agad.
Kahit hindi na ako humingi ng bayad, sabi ko, itapon nyo na lang, hindi na ako interesado. Ang sagot ng matandang nagbenta, hindi po yan tinatapon, iha. Laging bumabalik yan sa may bibili. Mula noon, palagi kong naiisip ang rocking chair kahit wala na sa bahay. Minsan, kapag 10 oras ng gabi at tahimik na tahimik, may naririnig pa rin akong tunog sa tenga ko. Parang nagpapaalala na hindi pa tapos ang kwento namin sa upuang yun. Pero lumipas ang mga araw at mga buwan, hindi ko naman na siya naramdaman. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw pagsapit ng takip silim. Ako nga po pala si Mia at gusto ko lang ikwento ang isang karanasang hindi mawala sa isip ko. Isang biyahe na dapat sana'y simpleng road trip lang, pero nauwi sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hanggang ngayon, dinadalaw pa rin ako ng alaala ng gabing yun. Niyaya ako ng boyfriend kong si Ken mag-road trip papuntang Batangas. Matagal na naming bucket list ang dumaan sa Cabiang Tunnel kasi sikat ito sa mga riders at group trippers. Excited ako kasi sabi nila, sinetik daw ang daan papunta doon. Bundok sa paligid, dagat sa malayo, at syempre, yung thrill ng pagdadaanan sa pinakamahabang tunnel sa Pilipinas. Hating gabi na nang umalis kami dahil gusto naming makita ang tunnel na halos walang tao. Alam kong risky pero mas naging exciting para sa amin. Habang papalapit kami, ramdam ko na agad ang kakaibang katahimikan ng lugar. Walang kasalubong na sasakyan, wala ring street light sa paligid. Tanging headlight lang ng sasakyan namin ang nagliliwanag sa daan. Pagdating namin sa bungad ng tunnel, parang biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Napatingin ako kay Ken. Ngumiti lang siya at sinabing, "Relax love, adventure lang to." Ngunit habang unti-unti nilalamon ng dilim ang tunnel ng sasakyan namin, ramdam kong iba ang bigat ng hangin sa loob. Ang eko ng makina ng kotse parang masyadong malakas. Tahimik kaming dalawa kahit may music sa radyo. Biglang nag-static at hindi na bumalik ang sounds. Dumaan ng ilang segundo pero parang sobrang haba ng tunnel. Tumingin ako sa phone ko para mag-check ng oras, pero nag-freeze ito. Blank screen lang ang nakikita ko. "Ken, parang ang tagal natin dito ah. Di ba 300 meters lang to?" "Oo, dapat konting minuto lang, pero bakit parang wala pa ring dulo?" Habang tuloy-tuloy kaming bumabagtas, biglang may mga ilaw na parang anino ng ibang sasakyan sa side mirror. Pero wala namang dumadaan. Doon ko naramdaman ang panginginig ng buong katawan ko. At sa wakas, nang makita namin ang liwanag sa dulo, huminga ako ng malalim pero paglabas namin, hindi yun ang daan papuntang Nasubo. Ang buong paligid ay nababalot ng makapal na ulap. Parang usok, mga punong baluktot, parang may mga kamay na nakaabot sa kalsada. At sa malayo, may ilaw na hindi ko mawari kung bahay ba o mga matang nakatingin sa amin. Parang hindi na kami nasa mundo na alam namin. Paglabas namin sa tunnel, ramdam ko na agad yun. Ramdam ko na agad na hindi yun Batangas. Ang paligid ay kulay abo, nababalot ng makapal na ulap na parang mausok. Ang mga puno ay hindi mukhang normal, baluktot ang mga sanga. Animoy kami na gustong dumakot sa sasakyan. "Ken, dasan tayo? Parang ibang lugar to."
Wala sa mapa to, Mia. Pinilit niyang patakbuhin ng sasakyan, pero habang umaandar kami, napansin kong paulit-ulit ang daan. Isang lumang waiting shed, isang poste ng ilaw na nakasindi kahit walang kuryente, at isang puno na may nakasabit na lumang sapatos. Ilang beses namin nadaanan yun, paulit-ulit kahit diretso lang ang takbo. At sa pangatlong ulit, doon na namin nakita. Sa gilid ng kalsada, may mga taong nakatayo. Hindi sila gumagalaw, hindi sila nagsasalita. Mga aninong parang gawa sa usok, nakatingin lang sa amin habang dumadaan kami. Isa-isa silang lumilingon, nakasunod ang mga ulo sa pag-andar ng kotse namin. Biglang nagloko ang makina. Umandar, huminto, umandar ulit. "Ken, bilisan mo. Ayoko na rito." Halos pasigaw kong sabi. Inapakan niya ang gas pero imbis na bumilis, lalo pang bumigat ang takbo ng sasakyan. Parang may humihila sa likod. At doon ko narinig, sa radyo na kanina'y static, biglang may boses na bumulong. "Walang nakakalabas. Walang nakakalabas." Napalunok si Ken at biglang kumabig ang manibela. "Mia, kumapit ka." Dumaan kami sa gilid ng kalsada, halos sumayad ang gulong sa matarik na bangin. Pero sa halip na madurog sa pagbangga, bigla kaming binalot ng nakakasilaw na liwanag. Sa isang iglap, bumalik ang normal. Nasa labas na kami ng Cabiang Tunnel, pabalik ng Cavite side. Huminto si Ken sa gilid. Parehong habol ang hininga, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Tahimik kami pareho ng ilang minuto. Nang sa wakas ay nagkalakas ako ng loob. Kinuha ko ang phone ko para tignan ang oras. Ang problema, 12:00 ng hating gabi pa rin. Eksaktong oras kung kailan kami unang pumasok sa tunnel. Parang hindi gumapang ang oras. Matapos yun, hindi na kami bumalik ni Ken sa Cabiang Tunnel. Sa tuwing nadadaan kami sa Cavite, iniiwasan namin ang daang yun. Minsan naiisip ko, paano kung hindi kami kumabig palabas? Ano kaya ang mangyayari kung tuluyan kaming na-stuck doon? Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga alaalang yon. Pero sa ngayon, masaya na kami at may mga anak na. Lumipas man ang mga taon, hindi namin makakalimutan ang karanasan namin yon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Eugene, tubong Ternate, Cavite. Lumaki ako malapit sa bundok na sakop ng Palaypalay National Park. Yung mismong lugar na dinadaanan ngayon ng Cabiang Tunnel bago pa man maitayo ang tunnel. Sanay akong mamundok, mangaso at maghakot ng kahoy sa gubat. Pero kahit ganon, may mga bagay talaga na hindi mo pwedeng ipaliwanag. Noong una, kwento-kwento lang ang naririnig ko mula sa matatanda. Na bandang paahan ng bundok, may mga tagabantay na hindi raw nakikita. Mga nilalang na ayaw na naiistorbo. Sabi ng lolo ko, kung minsan daw, sa kalaliman ng gabi, may naririnig siyang tawanan ng mga babae mula sa gubat. Kahit wala namang tao roon. Nang magtayo na ng tunnel, lalo raw naging aktibo ang mga yon. May mga trabahador na biglang nagkakasakit, may mga nawawala at kinabukasan na lang natatagpo ang naglalakad ng walang malay sa gitna ng daan. Pero dahil sanay na ako sa lugar, inisip ko baka gawa-gawa lang ng mga tao para takutin ang ibang tao. Isang gabi, pauwi ako galing bayan, mag-aalas 10 na, at ako lang ang naglalakad sa may gilid ng bundok papunta sa bahay namin.
Malamig ang hangin, tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Pero habang lumalapit ako sa mismong bungad ng tunnel, biglang nagbago ang lahat. Parang may amoy ng bulaklak na hindi ko maipaliwanag. Matamis, nakakabighani, at mula sa kadiliman, may mga liwanag na sumasayaw. Parang alitap-tap pero mas malaki at mas maliwanag. Napahinto ako at doon ko sila nakita. Mga aninong hugis babae, mahaba ang buhok, nakaputing tila damit na kumikislap sa ilalim ng buwan. Nakapaikot sila, parang naglalaro. May isa pang tumingin diretso sa akin. Hindi ko makita ang muka pero ramdam ko ang malamig na tingin na dumiretso sa kaluluwa ko. Napalunok ako at mabilis na nagdasal ng ama namin. Pero ang mas kinilabutan ako ay nang marinig ko silang tumawa. Hindi masaya, kundi parang nang aakit. At simula noon, alam kong hindi na ito basta-basta kwento lang. Nakatayo ako sa gilid ng daan, nanlalambot ang tuhod habang pinapanood ko silang sumasayaw sa gitna ng dilim. Mga hugis ng babae, mahaba ang buhok, nakaputing damit na kumikislap na parang usok na may buhay. Nang tumingin ang isa sa kanila sa akin, parang may kung anong puwersang humihila. Hindi ako makagalaw. Unti-unti siyang lumalapit. Dumudulas ang mga paa sa lupa na parang hindi siya naglalakad kundi dumadaos-dos. Bigla akong nakarinig ng boses sa isip ko. Sumama ka. Dito ka na. Parang may mabigat na kumakabog sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Sa gilid ng mata ko, nakita kong nagiging malinaw ang mukha ng nilalang. Maputlang balat, walang mata, at bibig na laging nakangiti. Doon ko naramdaman ang matinding takot. Pinilit kong idilat ang mga mata ko ng mariin at bigla kong naalala ang bilin ng lolo ko. Pag may nararamdaman daw ako at inaakit daw ako ng mga nakikita ko, magdasal daw ako at wag na wag daw akong susunod sa kanila. Kagat-labi kong binigkas sa isip ko ang ama namin habang inuusal ko yon. Biglang nag-ingay ang paligid. Ang mga kuliglig, ang hangin, at kahit mga dahon ng puno, parang biglang nagwala. Lalo pang tumatawa ang mga engkanto. Pero naramdaman kong unti-unti akong nakakaigpaw sa bigat na pumipigil sa akin. Pinilit kong kumaripas ng takbo. Ramdam kong sumusunod sila sa likod ko. Mga yabag na hindi dumadagongdong, kundi parang pagyaspas ng hangin. Habang tumatakbo ako, naririnig ko pa rin ang mga bulong. Babalik ka. Hindi ka makakaalis. Nang marating ko ang mismong bakod ng aming bakuran, bigla akong bumagsak, hingal na hingal. Paglingon ko, wala nang liwanag, wala nang nilalang, tahimik na ulit ang paligid. Kinabukasan, ikuwento ko sa lolo ko ang lahat. Tahimik lang siyang nakinig at pagkatapos, sabi niya, "Sabi ko sa'yo, huwag kang maglalakad mag-isa kapag lampas 9:00. Ang mga engkanto rito, lalo na sa may Kabyang, hindi basta-basta nagpapakita. Kung pinakita nila ang sarili nila sa'yo, ibig sabihin may gusto silang kunin." Simula noon, hindi na ako dumadaan mag-isa sa daang yun. Kahit may sasakyan, iniiwasan ko pa rin ang oras ng gabi. Ang dating lugar na kinalakihan ko, naging takot na ang dulot sa akin. Sa ngayon, nandito ako sa Maynila, nagtatrabaho. Medyo okay naman ako rito at palagi ako nakikinig sa mga kwento mo, Sir Dave. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.
Ako nga pala si Joel, rider na madalas bumiyahe ng gabi dahil sa trabaho. Sanay ako sa mahabang kalsada at katahimikan ng hating gabi. Pero may isang karanasan akong hindi ko malilimutan. Isang gabi na muntik ko nang ikapahamak. Galing ako sa Cavite at pauwi na sana ako ng Nasugbu. Bandang 12:00 ng gabi, nadaanan ko ang Cabiang Tunnel. Walang kasalubong na sasakyan, walang tao at tanging ilaw lang ng motor ko ang gabay ko. Sanay ako sa dilim, pero kakaiba ang katahimikan doon. Parang may nakatingin sa bawat kanto ng tunnel. Paglabas ko, biglang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Naramdaman kong may umangkas sa motor ko. Mabigat, hindi ko na nilingon. Alam kong hindi yun tao. Ramdam ko ang bigat na hindi normal. Parang may nakadagan sa buong likod ko. Pinilit kong kumalma at binilisan ang takbo. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko ang boses ng isang babae. "Saan mo ako dadalhin?" Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong lumingon pero pinipigilan ko ang sarili ko. Naalala ko ang kwento ng matatanda. Huwag kang lilingon kapag may sumasabay sa'yo. Basta't ituloy mo lang ang biyahe. Pero habang tumatakbo ang motor ko, mas lalo pang bumibigat ang pakiramdam. Para pang dumoble ang timbang ng motor. Halos hindi ko na makontrol ang manibela. At sa side mirror, kahit hindi ko gustong tumingin, nakita ko siya. Mahabang buhok na natatakpan ang muka. Nakaputing damit na nililipad ng hangin. Nakayakap siya sa akin. Doon ako halos mawalan ng ulirat. "Diyos ko po, tulungan niyo ako." Bigla ko naisip, dapat akong huminto. Kaya huminto ako malapit sa isang waiting shed at dali-daling binasbasan ng laway ang tinuturo ko. Tulad ng itinuturo ng mga matatanda at nag-antanda ako sa ere. Sabay sabing, "Sa pangalan ng Diyos, bumaba ka." Maya-maya lang, biglang gumaan ang motor. Paglingon ko, wala na siya. Pero sa gilid ng waiting shed, nakita ko ang isang babae. Nakaupo, nakayuko, at nakangiti. Hindi ko na hinintay pa. Binilisan ko ang takbo at hindi na lumingon. Hanggang marating ko ang mismong baryo namin. Pagdating ko sa bahay, pawis na pawis ako. Nanginginig kahit malamig ang hangin. Kuwinento ko sa tatay ko ang nangyari. Sabi niya, hindi na daw bago yun. Marami ng motorista ang may kwento tungkol sa umaangkas sa Cabiang. Pero madalas daw, hindi lahat nakakaligtas at nadidisgrasya. Simula noon, hindi na ako dumadaan ng hating gabi sa Cabiang Tunnel kahit may shortcut. Mas pinipili kong umiwas kasi sa tuwing naiisip ko ang boses na bumubulong sa tenga ko, ramdam ko pa rin ang bigat ng braso niyang nakayakap sa akin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.